Maulang panahon pa rin magpapatuloy bunsod ng umiiral na shear line sa hilagang bahagi ng Luzon at sa paglakas muli ng ating amihan sa hilagang bahagi ng Luzon. Hanggang Metro Manila, nararamdaman na ang ginaw ng temperatura lalo na sa gabi. At ilang bahagi nga po ng Southern Luzon at Mindanao patuloy na magpapaulan at dahil sa Mindanao ay umiiral pa rin ang Intertropical Convergence Zone. At may mga kumakalat-kalat na naman daw na may mga bagong bagyo daw na mabubuo this week. Totoo ba yun? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, November 18, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:45 na ng umaga. Well, mula pa po kahapon napapansin nyo po nagkaroon ng tuloy-tuloy na ulan sa hapon. Yan ay ordinary lamang po dahil lang isang araw nga po ay naibalita na natin na dahil po sa paglakas muli ng ating amihan dito sa hilagang kanluran ng Northern Luzon at nakikita na natin sa satellite imagery ngayon at na-forecast na natin yan since 5 days ago na mula nga po this weekend at tuloy-tuloy na po yan ang pagbalik muli ng ating northeast monsoon o amihan. Siyempre kasabay din ang pag-iral ng ating easterly trade wind, yung mainit na hangin sa dagat Pasipiko na babangga dito sa malamig na hangin ng ating amihan. So ang resulta naman, alam na po natin na mangyari, tataas po ang water moisture at magdudulot po yan ng mga mahihina at madalas na katamtamang pag-ulan na nangyari nga po kahapon. Umuulan, bilang nag-heavy rain, and then naglalay drizzle, nagtuloy-tuloy po yan dahil sa yung pattern po ng ating hangin na mainit at malamig ay tuloy-tuloy lamang silang nagsasalpukan dito sa hilaga. So asahan na natin ang shear line dito sa hilaga silangan ng Luzon ay asahan na magtutuloy-tuloy na po yan. Kaya magiging madalas po mga pag-ulan-ulan natin lalo na sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Northeastern Luzon hanggang Southeastern Luzon at may mga pagkulog at pagkilat na umiiral dyan. Sa 15 lightning strikes nga ang mga pagkulog at pagkilat dyan sa may bandang Camarines o bandang Bicol region nga po. At mula sa Doppler radar imagery, may mga light drizzle o mga water moisture pa rin na mumuo dito sa may bandang silangan ng Luzon. Siyempre, tatawid yan dito sa Pakanluran. So, maaaring magkaroon din tayo ng mga pag-ulan pa rin maging sa Metro Manila. Kagaya na lamang ngayong araw na nagkaroon tayo ng mga pag-ulan na naman. So, sa ating thunderstorm advisory, care of Pag-asa, sa data feed natin, sa ating dashboard, ay nakataas po sa South Luzon area. Well, kasama na ang Camarines Sur, Catanduanes. Yan. So, most of areas ng Bicol region ay nakataas ang persisting 1 to 2 hours po ang effectivity niyan. Just in case hindi pumasok, magdala pa rin tayo ng payong dahil kapag hindi naman inuulan, ang tindi namang sikat ng araw ang iiral. Sa Northern Luzon naman, most likely ang Cagayan, Bali, Aurora at Ilocos Norte ay nakataas din daw within 12 hours ang forecast. Well, expected na natin yan. Kagaya lang din yan kahapon. So, wala na tayong dapat ibigyang detalye masyado. Alam na po na mga kababayan natin ang expectancy ng pag-ulan. Although, yung forecast and storm prediction natin, base dito in 3 days, naglalaro sa partially cloudy and some heavy rains ang iiral. So, most probably, mabababa ang tsansa ng pag-ulan ngayong Martes daw hanggang bukas, pero pumasok po yung pag-ulan natin 10%. Nagkaroon nga tayo ng pag-ulan mula kaninang madaling araw. Na-detect ng aking weather station sa Caloocan, so nagkaroon kami ng recorded na rainfall na 7.8. So maaari pang magdagdag yan dahil most probably isolated ang magiging pag-ulan natin. So dahil very gloomy tayo at saturated, usually mababa ang magiging heat index. So hindi na tayo magpo-forecast muna sa heat index. Siguro magpa-post na lang ako ng ating 6-day heat index sa gustong malaman pa rin ang ating heat index maya-maya lamang. Sa atin namang lowest temperature na itala ay unahin muna natin yung bago mag-lowest temperature, unahin natin yung current conditions, yung overcast nga po, gloomy, yan, medyo windy sa amin sa Caloocan. So, most probably medyo magiging mahangin dahil hindi po yan sa may low pressure area tayo, hindi po ganoon dahil po yung umiiral nga po na northeast monsoon o yung hangin daloy po ng amihan.
Mapapansin nyo po ay nag-i-east at nag-northeast po yung direction o yung direction ng aking weather vane. Ibig sabihin northeast nang gagaling yung hangin. So papapansin natin northeast nang gagaling yung hangin na nare-record ng aking aparato. So malinaw po na hilagang-silangan nang gagaling yung malakas na ito. So mula sa current conditions ay diretso agad tayo sa ating lowest temperature na nabanggit ko kanina, 23.7 degrees Celsius, at naitala ito kanina madaling araw at 3:10 AM. So bumababa na po yung aming temperatura sa Caloocan. Nangangulugan lamang yan na ramdam na natin ang simoy ng amihan. At sa highest air temperature namin sa Caloocan kahapon, ng hapon, 1:01 PM, pinakamataas sa amin, 31.7 degrees Celsius lamang ang inabot. So, ibig sabihin lamang, mataas ang heat index dahil mataas yung outside humidity sa amin sa Caloocan, pumalo ng 43.7 degrees Celsius po. So, kung titingnan natin sa forecast ng heat index sa amin sa Caloocan, pero hindi na natin babasahin yung iba dahil very saturated tayo. Mapapansin natin mababa lamang ang forecast, abot hanggang 40 degrees Celsius. So, bagamat extreme caution ito, pero gaya nating sinasabi sa atin mga Pinoy, kaya pang maging comfortable ang katawan natin at least mga hanggang 40 degrees Celsius na heat index. Pero pag pumalo na yan ng 44 to 45, diyan pa lamang nagbabago yung pakiramdam natin na maalinsangan talaga. Sa PX streams in past 24 hours naman, kung tutugma ay San Jose. Ang San Jose sa Mindoro ang may pinakamataas na air temperature na 35.8 degrees Celsius, so halos magta 36 degrees Celsius, nangangahulugang mas maalinsangan na ang inyong temperatura. Sa Baguio, bumababa na naman unti-unti ang kanilang temperatura, 16.8 degrees Celsius, bahagya lamang. At sinulan ang Quezon City sa Science Garden. Sa Pag-asa Office, meron silang 13.2 mm. Sa amin sa Caloocan, 7.8 mm. So, nagkaroon ng pag-ulan mula pa kahapon dito sa Metro Manila. So, kahapon, nakapag-total kami ng 24 mm at today ay 7.8 mm. So, nagkaroon ng pag-ulan din kami kahapon na medyo mas marami-rami. So, sa total November rainfall, 197.7 mm na po ito. So, sobra-sobra na siya sa pinaka-average rainfall for the month of November. So, wala na tayong komento niyan. So, lumalabas, kada nadadagdagan ng pag-ulan ngayong month of November, ay nadadagdagan din ang total average ng November rainfall. So, i-summarize na lang natin yan kada araw na lamang po. Dahil lagpas-lagpas na talaga siya sa pinaka-difference of average na 92.6 mm. So, yun na po. Sa ating outside humidity, highly concentrated tayo, 80%, at bumaba ito ng 3% since last hour. Atmospheric pressure natin, mataas po. Mataas pong high pressure area dahil po sa ridge of high pressure area, yung lamig ng amihan, 1,011 hectopascals, and steady ito since last hour. At mapapansin nyo, maabot na sa 1,013 hectopascals, dumadalas na po ang pag-alert o pag-alarm ng aking barometer, meaning ay umiiral na po talaga ang ating amihan maging sa Metro Manila. So, siguro sa mga kababayan natin sa may bandang Visayas, halos hindi nyo pa masyado mararamdaman yan. Dito pa lamang yan sa bandang Metro Manila, Tagaytay, yan. Pag pupunta kayo ng Tagaytay, makapapansin ninyo yung parang dumudoble na yung lamig. Yan, kasi yan po ang malakas ang daloy ng ating northeast monsoon. Pero sa may bandang Bicol region, mga taga Visayas, medyo hindi nyo pa yan talaga mararamdaman pa, kaya medyo mas maalinsangan sa inyo kumpara sa amin dito sa Luzon, sa Metro Manila and the rest, lalo na bandang Kanluran. So, malinaw yan mga folks. Sa ating high tide and low tide status ay minimum, high or low tayo. So, mid pa lang, pero pa-low pa lamang po ito na mahigit 2 hours pa po to minimum low. At gaya na po ng sinasabi natin, medyo mataas po yung alon natin sa may bandang silangan ng bansa at hilagang bahagi. Lalo na dyan sa may bandang northwest sections ng Nodo Luzon. Diyan sa may bandang pagitan nga po yan. Malakas po yung daloy dyan ng hangin, amihan, kaya medyo malakas po yung alon natin. Pumapalo yan ng 1.25. Minsan halos nag-2 meters po ang taas. So medyo delikado po. Lalo na dyan sa may bandang La Union, medyo malakas po ang alon po dyan. So mag-iingat na lamang po kung sakaling merong papalaot ha. At sa mga mangingisda, kung maaari malalaki ang bangka o magsama po kayo na may malalaking bangka po para iwas sa disgrasya sa alon. So, mababa ang ating UV index dahil gloomy nga po tayo at maulap. So, mapapansin nyo po, mababa ang current solar energy. So, sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:58 AM at lulubog po ito mamayang 5:23 PM. At sa ating morning quezon, so 4% eliminated na lamang
ay siguro mula bukas hindi muna tayo magre-report sa moonrise and moonset ng ating buwan dahil halos panyo muna po ito. Pero magmo-moonset pa lamang ito, yan, magmo-moonset pa lamang at 56 degrees elevation itong buwan. Ay pa-moonset pa lamang po ito mamayang 3:54 PM. At bukas ng 4:57 AM naman ito magmo-moonrise na. Sa ating weather outlook, parang ngayong Wednesday at Tuesday and Wednesday, ay magiging maulap at medyo nagkaklaro ang ating himpapoy daw dito sa amin sa Caloocan. May chance na pag-ulan at least mababa, 10 to 13%. Bukas ng Miyerkules ay mababa rin daw ang chance na pag-ulan. Pero magiging maulap ang halos maghapon, 10 to 13% din. So mapapansin medyo mababa, kaya lang kahit 10% yan, posible pa rin pumasok po yung pag-ulan gaya na lamang ngayong araw. High sa lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po na halos masyado tayong cloudy sa iba't ibang bahagi ng bansa, maliban na lamang sa may bandang kaluran na kung saan medyo clear skies tayo dyan sa may bandang Ilocos region, kung saan namamagitan yung matataas na bundok ng Cordillera at Mersey region at pagitan dito sa may bandang Sierra Madre. Mapapansin niyo yung lakas ng harang na matataas na kabundukan dyan. Kaya mapapansin ang kanlurang bahagi ng Nodo Luzon, mula Ilocos Norte, La Union, Pangasinan at Central Luzon, halos walang masyadong kaulapan dyan. Kaya halos mas maaraw kayo dyan, moderate at madalas nagpe-fairly weather naman tayo dyan. Kaya lang pagdating sa may bandang silangan, pagtawid ng Cordillera, yung mga kabundukan ng Cordillera, ay magiging maulap na po ang ibang paligid, lalo na sa may bandang Apari. Yan, makakaranas kayo ng mga pag-ulan dyan. Ilang bahagi ng Cagayan Valley, Isabela, yan, Kasiguran, Aurora, pababa na yan ng bandang Camarines Norte and the rest ng Bico region sa southeastern Luzon. Dahil gaya nga po ng sinasabi natin, malakas po yung daloy ng northeast monsoon na sumasalpok dito sa eastern East. Mapapansin po yung shear line, ayan, yung shear line po ang umiiral ngayon, kaya yung pagitan dyan ay salubungan po ng mainit at malamig na hangin at yung malakas na daloy ng ating amihan nga po, gaya na ating forecast nung nakarang araw po na mananambalik po yung lakas ng ating northeast monsoon. At dahil po sa epekto na yan ay magkakaroon po ng maulap na yung paporin dito, mostly eastern part ng Luzon hanggang southeastern Luzon. Magdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At yung boundary o pagitan po ng Metro Manila at Calabarzon area ay mapapansin nyo po umaabot po yung kaulapan sa bandang Metro Manila at Bulacan, kaya tayo nakakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila at mga light to drizzle rains at minsan moderate rain ang biglang bumubuhos. Dahil po yan sa dalawang weather systems na ito, kaya makita nyo po maging ang Bico region sa Catanduanes, Sorsogon, Legazpi yan, at Camarines Sur ay nagkakaroon kayo ng maulap na yung paporin at kalat-kalat na pag-ulan na asahan din ang pagkilat at pagkulog. Nabanggit nga natin kanina, meron nga tayong 15 lightning strikes dyan. So ingat pa rin mga folks. At sa buong Mimaropa, katamtaman, bagamat partly cloudy or some mostly cloudy yung umiiral sa Oriental Mindoro, pero mula sa Occidental Mindoro hanggang Palawan, at least nagiging katamtaman, mga isolated lamang na mahihina at katamtamang pag-ulan ang medyo iiral sa Puerto Princesa. So magiging maulap pa rin tayo dyan, maganda yan para hindi masyadong matinding sikat ng araw natin. At mula sa buong South Luzon, mula Marinduque, Romblon, Masbate, yan ay magiging maulap tayo, isolated din ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog all the way hanggang Visayas area. Mapapansin sa satellite imagery ang maulap na yung paporin. Kung i-double check natin gamit ang Himawari Sat ni Pag-asa, makikita natin at least mga mauulap na himpaporin ng iral sa Eastern Samar, ilang bahagi ng Leyte o Southern Leyte, at all the way ang bahagi nga po ng katimugan ng Negros Oriental at Occidental. Madalas nagkakaroon ng pag-ulan dito sa may bandang Dumaguete, Bayawan, Tainhay, sa Negros Oriental po. So madadamay din ang ilang katimugan bahagi ng Cebu, mula dyan sa may bandang Alcoy, Alegra, pababa ng Oslob at Simbuan. Siyempre, ang Bohol ay magiging maulap tayo. At least dito, medyo moderate ang panahon. Pero partly cloudy at asahan ang isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa Panay Island naman, sa mga, hopefully, marami tayong mga turista ngayon dahil mga recent days po, bumaba raw ng husto ang ating turismo. So, hopefully, may mga turista tayo dyan at sa lagay ng panahon dyan, lalo na sa bahagi nga po ng Aklan,
Capiz at ilang bahagi nga po na Antique ay moderate naman ang inyong panahon. May ilang partly cloud dito sa mostly clouding iiral. So magkaroon man ng isolated rains, madalas mahihina lang ito at tumitila din kaagad. So wala tayong masyadong komento o walang masyadong ganap na malalakas na pag-ulan ang hilagang bahagi ng Visayas. Pero pagsapit ng bandang katimugan ng Visayas, dito medyo nagkakaroon tayo ng mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa binanggit ko sa Dumaguete at katimugang bahagi ng Cebu at Bohol. Pagsapit naman ng Mindanao, karugtong na yan ang bandang katimugan ng Negros Region. Ang buong Zamboanga Peninsula ay magiging maulap naman, bunsod naman ng trough o extension ng intertropical convergence zone na patuloy pa rin na nag-accumulate dito sa bandang Mindanao na nagdudulot po ng mga ilang moderate to heavy rain showers po. So ingat po't magdala ng payong just in case na magkaroon ng malakas na busang ulan. Maging sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, so hindi na natin masyado isa-isahin. Ilang bahagi nga po ng Soxha din, at kasama na ang buong Davao del Sur and the rest ng Davao Occidental, General Santos, Sarangani, at most of Sultan Kudarat, at most of BARMM ay magiging katamtaman na ulap. So magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, lalo na sa gabi o sa madaling araw po. Sa ilagang bahagi ng Mindanao, bagamat magiging gloomy tayo dyan, pero partly cloudy at asahan din na isolated na mga mahina at katamtamang pag-ulan na medyo pabugso-bugso lamang ang magiging mahihinang pag-ulan. Sa eastern part naman ng Mindanao, magiging moderate and some heavy rain showers tayo, lalo na sa bahagi nga po ng Surigao del Norte, Surigao del Sur. At mula sa eastern part ng Hinatuan, Bislig, pababa na yan ng Compostela Valley hanggang dito na yan sa Davao Oriental, sa dulo ng Manay at Mati. Magdala ng payong just in case magiging pasumpong-sumpong po ang busang ulan sa inyo. Dahil nga po sa tuloy-tuloy na intertropical convergence zone dito sa may bandang Dagat Pasipiko sa Silangan. So, ang Bukidnon, bagamat moderate pero maulap din tayo dyan, magiging katamtaman. So, magdala ng payong just in case na matindi ang sikat ng araw. Pero maya-maya, lalo na sa hapon, medyo kukulimlim tayo dyan. Magkakaroon ng mga ilang light to drizzle and some moderate rain showers sa maghapon. So, buong bahagi ng bansa ay kadalasan ang silangang bahagi at katimugang parte ng bansa natin. Magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At dito naman sa bahagi naman ng bandang Metro Manila, magkakaroon din tayo ng mga ilang mahihinang at katamtamang pag-ulan sa maghapon. Lalo na sa hapon po dahil magiging mas mataas po ang precipitation rate kapag sa pagdating ng hapon na bumababa ang temperatura dahil sa tuloy-tuloy na dalawang weather systems natin na easterlies at northeast monsoon o amihan. At dahil wala naman tayong aktibong low pressure area o anumang tropical wave, diretso agad tayo sa posibleng magiging forecast gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring kung meron na ba tayong mapapansin na panibagong possible tropical wave o anumang surface trap o cluster na posibleng maging magkaroon o maging mataas na convergence probability. Sa ngayon, wala naman tayong magiging problema sa loob pa rin ng 3 araw na inaasahan na may aktibong low pressure area man lang na mabubuo in 3 days mula ngayong araw. Pero kung papansinin natin sa West Pacific Basin ay patuloy pa rin ang trough dito sa katimugan ng bansa dahil po sa ITCC. Yan. So, wala po tayong ikabahala. Epekto lamang yan ng intertropical convergence zone sa may bandang katimugan ng bansa na magbubunsod ng medyo mababang atmospheric pressure at nagkakaroon tayo ng mga malakasang pag-ulan minsan. Yan. Normally naman kabilang ng mga taga Mindanao po. At mula naman sa ating global spectral model, ayan nga po nagkakaroon ng medyo mahinang Coriolis dito sa may bandang Indonesian Peninsula at kumikilos ito pa hilagang kanluran. Ito, nagkakaroon ng Coriolis circulation, napapasok pa ng PAR. So, mapapansin natin halos mabababa ang trajectory dahil mataas po yung high pressure area sa ilaga. So, sa mean sea level pressure, kung titingnan natin, bumababa po yung atmospheric pressure. So, nagkakaroon ng medyo shallow trap dito. Ayan, o. Nagkakaroon ng mababang shallow trap. At bumababa yung atmospheric pressure. So, depende sa magiging circulation, kung magkaroon man ng low level, ay asahan natin puro shallow trap embedded ng intertropical convergence zone ang maoobserbahan natin dito. Kaya madalas mataas po yung volume o average rain po sa may bandang Mindanao at Eastern Visayas po. Yan. So makikita naman natin dito na bumababa yung atmospheric pressure, bumababa sa 1,006 hectopascals. Pero hindi natin nakikitaan sa ngayon na nagkakaroon ng upward low. So wala pa tayong pwedeng possible na magkaroon ng candidate inverse. At mula naman sa mean winds, kung do-double check natin para makasiguro tayo kung nagkakaroon ba ng panibagong convergence despite of embedded ITCC.
Well, kung titingnan natin dito, halos wala naman. Embedded lamang ito ng Intertropical Convergence Zone. Yung mga extension na yan, ng kaulapan na yan, mapapansin nyo, long strand siya. Ibig sabihin, mahina ang Coriolis at walang low-level convection. Kaya, surface top ang magpapaulan dito at kasabay ng pagbaba ng atmospheric pressure. So, medyo makakasama din na matitindi ang tuloy-tuloy na pag-ulan. At least maghanda po tayo pa rin, lalo na sa bandang Mindanao area. Pero yung pamumuo na anumang tropical cyclone, sa ngayon negative pa rin tayo mga folks. So sa tropical cyclone strike probability, kung titingnan natin dito, ay mababa rin ang probability pero mataas ang strike probability dito sa mga katimugang bahagi ng Mindanao hanggang Palawan. Mapapansin nyo po yung mahabang linya na yan ng kaulapan o yung trough na may water vapor. Mapapansin nyo bababa lamang pero halatado ang Intertropical Convergence Zone line niya hanggang Palawan po. So sa hilagang bahagi halos wala, dry lamang. So wala tayong magiging komento in 3 days nga po at wala tayong ini-expect na mayroon tayong mamamataan despite na may mga computer models na lumilitaw gaya na lamang ni GFS. Kaya kung may bababasa na naman kayo na may mga bagyo na naman daw mabubuo this week, wag po munang paniwalaan yung mga kumakalat dahil nakita naman natin sa forecast mabaaba o wala tayong nakikitaan sa ngayon na magkakaroon ng real-time na activation ng possible invest development. Madalas tropical wave lamang embedded ng Intertropical Convergence Zone. So dito kay GFS, kung mapapansin nyo, ay mayroong tropical wave na nabubuo. So yan o, mapapansin nyo po dito ay halos shallow trough lang din pinapakita ng forecast ng GFS. Napaka ano pa nito, hindi pa ito makatotohanan na base dito sa simulation, pero ang malinaw lamang dito, tuloy-tuloy ang ITCC. Kay ECMWF naman, ganun din, ITCC lang din at yung amihan, kaya namumuo po yung shear line dito sa ilagang silangan ng Luzon. So magiging maulan lamang tayo kadalasan, pero wala tayong nakikitaan na anumang possible tropical wave na nabubuo. Kay NABGEM, ganun din, lalo na sa may bandang Mindanao, ayan, nagkakaroon ng shallow trough dito, nagkakaroon ng shallow trough. Bumababa kasi yung atmospheric pressure. Pero yung chance na magiging invest sa ngayon ay hindi pa natin nakikitaan sa ngayon. So wala pa tayong inaasahan in 3 days. So yan po sa mga kumakalat ha. This week meron agad daw na bagyo, meron pa nga super typhoon na naman na nagpo-post. So, ano ba naman yan? Dapat maging makatotohanan sana tayo. Kung wala talaga tayong namamataan, sabihin natin na wala para hindi masyado kabahan o masyadong nagiging nalilito o medyo kinakabahan tuloy mga kababayan natin. Sabihin po natin ang totoo. Ayan o, meron namang low atmospheric pressure, pero sa ngayon kasi in 3 days, wala tayong nakikitaan talaga na mayroong low pressure area o aktibong low pressure area na mabubuo. Kaya nga sinasabi natin sa loob ng 3 days kasi tuloy-tuloy kasi yung ITCC, so within 24 hours, posibleng biglang may bumulaga dyan na magkaroon ng Coriolis. Time to time yan, anytime, dahil tuloy-tuloy po yung ITCC. Pero ang nakikita naman natin na assurance dito, base sa ECMWF forecast, ay mababa lamang ang tsansa na magkaroon tayo ng panibagong low pressure area sa loob ng 3 araw. So wala naman tayong magiging problema at ganun din ang pinapakita ng mga weather forecasting system na ginagamit natin. So yung nagpapakalat ha, wag po munang paniwalaan yung nagpo-post na mayroon na naman dong bagyo. Halos parang lagi na lamang nananakot yung mga nagpo-post. Wag po agad tayo magsasabi na may bagyo kaagad. Yan. Ang ginagawa kasi nila, may bagyo daw pero may question mark. Para panlito yun eh. Parang ang magiging title nila, may bagong bagyo, may bagong typhoon, ganun. Tapos may question mark. Para nga naman may panlito sila. So, wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga ganung post ha. Tingnan lang natin para makasiguro kayo, tumingin na lang tayo sa official weather agencies, gaya na lamang ni Pag-asa, para makasiguro po kayo mga folks. Saka na nyo na po basahin yung mga post ng mga weather blogger, kabilang na rin ang inyong lingkod po mga folks. So magiging gabay nyo na lamang po siguro kayo sa akin sa gusto pa rin mas maintindihan ang ating analysis. So sa mga lagay ng dam natin, kung bakit sa Bulacan ay hindi pa rin basta-basta daw bumababa yung baha doon. Well, kung mapapansin nyo po sa ating dam levels in historical data, ay nakasarado na po yung dam ni Angat Dam pero nag-overflow pa rin siya, naka-overflow indication siya, ayan o. 211.1.6 na supposed to be 210 lamang ang normal high level lang dapat ito.
So hindi natin maintindihan bakit sobra-sobra ito at naka-overload. At walang nakabukas na gate kay Angat Dam. Pero kay Ambuklaw, nakabukas ang kanilang mga gates. Kay Binga Dam, nakabukas din. So yung mga nasa Bulacan, yun na po ang dahilan kung bakit hindi agad bumababa yung pagbaha dyan sa inyo. Dahil yung ating mga dams mula Ambuklaw, Binga, maging ang Magat Dam ay nakabukas po yung kanilang mga gates. So yun po ang maaaring rason natin dyan sa Nodo Luzon po. So mapapansin natin dito ay critical si Magat Dam, pero considering normal ito kay Hydrological Center. Sana maayos naman nila yung level, ano ba talaga ang masusunod, yung normal high level ba o okay lang sa inyo kahit na umaapaw na or critical. So wala tayong idea, galing lang mismo naman ito kay Pag-asa lahat ng data na ito So wala tayong maging idea kung ano talaga yung level niyan, mag-i-indicate talaga yan sa aking webpage. Kaya nilalagyan natin yan at least mas visual, mas maintindihan natin. Di nalalaman natin kung alin dito sa mga dam ang nag-overflow. Yan. Nagkakaroon siya ng blinking effect, ibig sabihin overflow, at kapag red naman na nagbi-blink ay indicated kapag below critical o below level yung kanyang water level. At least understandable natin yan mga folks. Pero malinaw na nasa below critical na naman si Magat Dam, although nag-release nung isang araw itong si Magat Dam. So medyo hindi natin maintindihan si Pag-asa dyan, just in case. At diretso tayo agad sa Ulat Lindol. Ayan, may mga ilang mahihinang pagyayinig tayong nadedetect at bago maghating gabi kagabi. So expected natin mga magnitude 4 plus yan dito sa atin sa bansa. At malalaman natin yan sa total earthquake mamaya. At diretso agad tayo sa ating data feed mula kay PBOX. At kung may magnitude 4 mula kanina madaling araw, well, wala. Pero tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks. At marami-rami po ang mga mahihinat katamtamang mga lindol At patuloy ang mga aftershocks dyan sa may bandang Bogo, Cebu pa rin. Ayan. Marami pa rin ang aftershock sa may Bogo, Cebu. So sa mga kababayan natin sa Bogo, Cebu, hopefully ay naayos na po yung mga nasirang mga lugar dyan. At sana medyo okay na sana yung area. At kamustahin na rin natin yung mga gumuhong mga structure nila. Hopefully nabigyan naman sana ng tulong ng gobyerno yung mga nawalan ng tahanan. At until now nga po, tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. Ayun, Pero so far, mula kanina madaling araw, wala naman tayong na-record na magnitude 4 pataas mula rin sa data feed ni PBOX. At kung titingnan natin yung historical earthquake para ngayong month of November, ngayong araw, tingnan natin kung nasa 800 na ba yung total earthquakes. Dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks. Yan, so load natin yung month of November. So mukhang marami na kaagad Nasa total of 787 earthquakes na po tayo. 743 dito is magnitude 2.0 pataas, 40 sa magnitude 4 at 4 sa magnitude 5.0. So mapapansin natin ang bandang Bogo, Cebu ay tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks. 241 po yung total earthquakes nila sa Cebu, sa Bogo. Kaya mag-iingat pa rin mga kababayan natin dahil kayo po may pinakamaraming cluster ng lindol dyan. Sa bandang Manay naman, Davao Oriental naman ay 121. So patuloy pa rin ang mga aftershocks pa rin despite na mahihina minsanan nito, pero tuloy-tuloy pa rin ang dagdag na mga aftershocks. So mag-iingat pa rin tayo at maging alisto palagi. Maging sa member ng Surigao region despite na medyo kumalma muna, pero maging alisto pa rin tayo. Patuloy pa rin ang paggalaw ng ating mga tectonic at subduction plates dyan. So nasa total of 787 na po tayo. So halos magwa 1,000 na rin nitong magtatlong linggo na po. Bago magkatapusan, mukhang lalagpas pa yun sa 1,000 total earthquakes. Yan. So ito na po yung ating annual earthquake. So isa-summarize natin ay nasa total mula January hanggang November ay nasa 19,721 earthquakes na po tayo. Nalagpasan niya na talaga ang total earthquake last year. At pinakamarami, halos nahigitan na niya lahat ng record ng mga lindol nung nakaraang taon po. Well, dahil sa tuloy-tuloy pa rin talaga ang aftershocks. So, mapapansin natin sa annual earthquake frequency, bawat taon, padagdag ng padagdag ang dami ng mga lindol natin sa Pilipinas. Kaya dapat
yung mga magpapatayo po ng mga structure ay planuhin nyo po na mas pakapalin pa yung mga structure dahil habang lumilipas po yung taon, napapansin natin ay parami ng parami ang mga pagyanig natin. Palala ng palala yung ating mga pagyanig. Ay, no? Pinakakonti nung 2018 lang. Pero pagdating nung nitong starting 2021 onwards, mapapansin natin sobrang parami ng parami ang nagiging lindol natin bawat taon. So, hindi po yan maganda. At narito na naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, November 18, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, November 18, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report, although ay madalas magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang light to drizzle rain or mga ilang moderate sa hapon o sa gabi maging madaling araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa record ng aking weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.